Ang ating pag-aaralan ay ang Sabat at ang ecology. Papaano ang pangingili ng Sabat ay ginagawa tayong katiwala ng sanlibutan ito. Ito'y napakahalagang pag-aaral. Ngunit na bago tayo dumako dyan, makakarinig muna tayo ng isang awit galing kay Kisen. When the night is long, He is the dawn. Light that never fails, no other hope is gone. He is the balm for everyone, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through all my days, He is my King, source of endless love, and all the praises I sing. And then at last I kneel before Him, safe at home in heaven's halls. Then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Ang Sabat at ang pagiging katiwala natin sa mundong ito. Ang mga Adventist ay naniniwala na tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa panahon, sa ating talent, sa ating mga kayamanan, at sa ating kapaligiran. At talagang yan ay dapat nating panghawakan na naniniwala kami na ang mundong ito ay nilalang sa literal na 24 hours. Yun ay napakahalaga. Ang langit at ang lupa, at pagkatapos na malalang ito ay ginawa ang tao na tagapamahala, caretaker ng mundong ito. At ang sabi sa Genesis 2:1-3, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. Lahat. At ang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa madlang gawa niyang ginawa, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Maganda yung nayari yung lahat.
At nung ito'y mayari na, pumili ang Diyos ng isang araw ng pagdiriwang sapagkat napakaganda nung sangnilikha. Kinakailangan yung mga katiwala nito ng mundong ito ay magdiwang. Kahit itinatag ng Panginoon yung ikapitong araw. Yung ikapitong araw ay kanyang ginawang sabat at kanyang ginawang memorial ng kanyang paglalang. Kaya't ang sabi dito sa Marcos 2:27 at sinabi sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao. Tingnan niyo yung palang sabat, yung palang pagdiriwang ng sabat ay sa ikabubuti ng tao. Dahil tayo'y napakaswerte sapagkat lahat ng mga bagay na nilalang dito ay para sa kaligayahan natin. Para sa yung mga natatanaw natin tayo'y maligayahan. Yung nalalasahan natin tayo'y maligayahan. Yung nararamdaman natin gawa ng nature na yan ay para yan sa atin. At yung pagdiriwang na yon ay ginawa ng Diyos para sa tao. Dapat tayo mag-celebrate na mayroon tayong isang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. At yung lahat ng bagay na yan ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Yung buong kalikasan ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Yun ang dahilan bakit tayo ay mangingili ng sabat. Kaya't na itong pagdiriwang ng sabat ay ganito. Gumawa ang Diyos sa 6 na araw ng napakagandang paglalang. Tinapos niya yung kanyang gawain. At pagkatapos siya ay nagdiwang, nag-celebrate. Ang gusto rin ng Diyos ay gayon ang ating gagawin. Kaya't nang isulat ang 10 utos at gawing moral law. Ibig sabihin yung basta ikaw ay tao, ay saklaw ka ng 10 utos nito kahit saang bansa ka. Kahit anong kulay mo, kahit anong lahi mo. Kaya ito yung sabi ng ika-4 na utos. Exodo 20:8-11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tingnan nyo. Aalalahanin. Ibig sabihin ay hindi pa Sabat, aalalahanin mo na. At ang aalalahanin mo ay para ito ipangilin, para yung ikaligaya, para maging kaligayahan sa iyo pagdiriwang yung Sabat. Yun yung aalalahanin mo. Paano mo yung gagawin? Yung pagdiriwang niya, say dito, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Masipag 6 na araw na gagawa. Hindi pwedeng mangingili ng Sabat yung tamad. Sapagkat ang utos sa Sabat, yung unang bahagi ay 6 na araw na gagawa. At yung ikalawang bahagi ay magdiriwang. Paano yun? Paano magdiriwang ng Sabat? Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang mamimili ng mga araw. Ang Diyos yung nagtakda kung alin yung Sabat. Sapagkat yung una hanggang 6 na araw, hindi pwedeng gawing Sabat yun sapagkat lumalalang pa siya. Ang Sabat ay yung araw na wala na siyang lalalangin. Yun yung Sabat. Kaya hindi pwedeng mamili ka kung anong Sabat. Sa dito, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Kagaya ng Diyos na tumigil na sa paggawa. Sino daw? Ikaw. Adi personal. Paano yung asawa ko? Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae. Abay, hindi lamang pala ako, ay pati iyong anak na lalaki at babae. Pag sinabing ikaw, ito yung magulang. Yung magulang, ibig sabihin ay mag-anak. Ni ang iyong aliping lalaki ni babae. Magdiriwang din pala ng Sabat yung alipin. Kung pan ay yung kasambahay
Hindi na maglalaba, ay Sabat ay magdiriwang. Ni ang iyong baka, mga kabayo, mga hayop na pinagtatrabaho, ay ang swerte ng mga hayop hindi mag-aarado ng araw ng Sabat. Sino pa? Ni ang mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuan daan ay pumunta, mayroon kang bisita. Pumunta sa iyong pintuan daan, ay sapagkat ikay nagdiriwang, ay pati sila'y magdiriwang. Sapagkat gayon, kahalaga ang Sabat sa Panginoon. Ang dahilan ay pumunta, bakit tayo mayroon kang bisita. Sabat ay ganito. Sapagkat sa anin sa iyong pintuan daan, ng Panginoon ng langit, ay sapagkat ikay nagdiriwang, ay pati sila'y magdiriwang. Pumunta, mayroon kang bisita. Doon pala ang dahilan. Sapagkat sa anin sa iyong pintuan daan, ay sapagkat ikay nagdiriwang, ay pati sila'y magdiriwang. Pumunta, mayroon kang bisita. Ang panahon ay lumikha ng langit sa iyong pintuan daan, ay sapagkat ikay nagdiriwang, ay pati sila'y magdiriwang. Pumunta, mayroon kang bisita. Ang panahon ay lumikha ng langit nang ireregalo sa atin yun ang ating aalalahanin. Ano pat yung araw daw ng Sabat ay pinagpala ng Panginoon at pinakabanal. Kaya mayroong napakabanal na araw, napakamapagpalang araw, at yun yung ikapitong araw, yun yung araw ng Sabat. Kaya't na itong Sabat ang siyang number 1 solusyon sana sa krisis natin sa ating climate. Sapagkat binalansin ng Panginoon niya na kung tigil ang lahat ng mga activities sa araw ng Sabat at na yung nature ay hayaan lamang nating ganyan. Huwag nating babaguhin. Ano pat na alam nyo, ang sabi nga ng Panginoon ay pagka-araw ng Sabat ay huwag anya kayong magluluto, huwag magpapaningas ang apoy. Yung pala mayroon palang kahulugan na titigil tayo ng mga activities sa isang araw. May mga Hudyo nga ngayon na ayaw sumakay pag-araw ng Sabat. Kaya ang mga Hudyo may mga sinaguga, yung isang araw na lakad, kalahating milya. Kalahating milya, lalakarin mo lang, hindi ka nasasakay. Mayroong mga sinaguga. Yung pala ang dahilan ng Panginoon. Akala lang natin ay kung ano-anong, bakit ang Panginoon ay huwag daw tayo magluluto para yung Sabat ay isang panahon na wala na tayong mga activities. Tigil ang mundo pag-araw ng Sabat. Mayroon nga ngayong ang tawag ay Sabat ecology, na sa looban man daw lamang ng 3 oras ay wag nang gagamit kahit anong gadgets, kahit ilaw. Sabat ecology. At kung ito'y gagawin ng tao, ay magre-rest ng araw ng Sabat, ay mapapatagal pa natin ang buhay nitong ating santinakpan. Kaya't na yung pangingili ng Sabat ay pagrespeto sa Panginoon. Na yung Panginoon ang lumalang at kung paano natin irerespeto ang Diyos ay nakasalalay kung anong gagawin natin sa kanyang mga nilalang. Kahit nga yung sa panahon ng matandang tipan, at ako'y naniniwala na hanggang ngayon, ay ipinag-utos ng Diyos yung Sabat ng lupain. Ang Sabat naman ng lupain ay 6 na taong kang magtatanim, at pagkatapos ng 7 taon ay huwag mo yang tataniman. Hayaan mong ang nature uli, yung mga bakterya dyan, mga organism sa lupa ay muling lumusog, muling gumanda, muli silang magkaroon ng buhay. Sapagkat pag yung mga microorganism ay nagkulang sa lupa, pati yung mga prutas, pati yung mga gulay ay nagkukulang ng nutrients, at pag yung nutrients ay kulang sa mga gulay at mga prutas, magkakasakit yung kakain ng gulay at prutas. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong pakikilman ang lupa. Hayaang lumaglag yung mga prutas dyan.
at na makain ng mga insekto at na muling mabuhay ang kapaligiran. Kaya may sabat ang lupain at ang isa pang dahilan ng Panginoon para yung mga ulila, yung mga balo, yung mga dukha, yung mga taga-ibang lupa ay makapag-ani ng sagana sapagkat hindi yan para sa iyo, yun ay para sa kanila. Yun yung kahulugan ng sabat. Napakaganda talaga. At ako'y naniniwala na itong sabat ng lupain ay hindi ipinako sa krus. Hindi pwedeng ipako sa krus yan. Sapagkat yan ay batas ng katalagahan na hindi maaaring baguhin. Kaya sabi ng iba ay Pastor Ekwan nang mamatay si Kristo ay yung linggo na ang naging pagdiriwang ng mga Kristiyano. Naging pagdiriwang ito ng pagkabuhay ni Kristo. Abang mga kapatid, hindi po pwede yon. Ang Diyos ay naglagay kung paano natin ipagdiriwang ang kamatayan ni Kristo. Hindi po pangingilin ng linggo ang pagdiriwang ng kamatayan ni Kristo. Ang Sabat ay hindi pwedeng baguhin sapagkat ito'y alaala ng paglalang, celebration ng paglalang. Permanente yun, hindi na mababago yun. At kung alalahanin naman natin yung pagkabuhay ni Kristo, kaya nangingiling iba ng linggo, hindi po yun ang pag-alaala ng pagkabuhay ni Kristo, hindi pangingiling ng linggo. Pakinggan ninyo. Roma 6, 3 patuloy. O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo, Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Yung palang pagdiriwang ng kamatayan ni Kristo ay hindi summer, hindi yung mahal na araw. Ito palang pagdiriwang ay bautismo. Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Yung palang celebration ng pagkabuhay ni Kristo ay bautismo. Minsan lamang itong mangyari sa iyo. Hindi kinakailangang i-celebrate tuwing linggo yung pagkabuhay ni Kristo. Hindi po nangangailangan. Ang isi-celebrate tuwing ikapitong araw ay Sabat. Pero yung kamatayan na yung pagkabuhay ni Kristo, isi-celebrate mo lang minsan pag ikaw'y bininyagan. Di ba nga, sasabihin ng pastor, sapagkat ikaw ay sumasampalataya sa Ebanghelyo, kaya ikaw ngayon ay binabautismohan ko sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilulubog ka. Yun yung pagdiriwang ng kamatayan ni Kristo at pagdiriwang ng iyong espiritual na kamatayan. Ngunit pagkalubog mo, ibabangon ka ng pastor. Na yon, ang simbolo naman ay pagkabuhay ni Kristo at pagkabuhay mo bilang born again. Kaya't yung pagkabuhay ni Kristo, isi-celebrate ang Kristiyano minsan lang sa kanyang buhay. At ito ay nung siya'y bininyagan, kanyang sinelebrate ang pagkabuhay ni Jesus Christ. Kaya't yung Sabat, ay wag mong ililipat sa ibang araw, yung alaala ng paglalang yan. Nasa 10 utos yan. Hindi pwedeng ilipat yung sa ibang araw. Pero yung pagkabuhay ni Kristo, na-celebrate mo nung ikay binyagan. At nakikita mo uli, nakikiselebrate ka uli, pag may mga Kristiyanong binibinyagan, nakikiselebrate ka sa Kanya. Kaya't yun ay hindi saklaw ng araw, ng araw na permanente, yung pagdiriwang ng pagkabuhay ni Kristo. Hindi na po ng Sabat. Hindi ito napakialman. At dito natin makikita yung ginawa ng Panginoon, kanyang binalance yung kalikasan sa pamagitan ng Sabat. Pati daw mga hayop, huwag natin pagtatabuhin, sila'y pagpapahinga, pati mga alipin, pati buong sambahayan, pati yung buong lipunan, pati yung lupa ay mangingili ng kanyang Sabat sapagkat ginawa ang Sabat para sa tao. At kapag yung hindi na pinangingili ng Sabat ang lupain, dumadami yung mga mapaminsalang insekto.
mahirap makontrol yung mga insekto. Dumarami yung mga salot sa mga halaman, dumarami yung mga sakit ng mga halaman, sapagkat ang lupa ay wala ng pahinga. Ang lupa ay kinakailangan ding mamahinga para umipon ng lakas. At yung lakas na iipunin ng lupa sa pamagitan ng pangingili ng ikapitong taon, ay doon naman tayo kukuha ng kalusugan. Doon tayo kukuha ng magandang sistema ng mga halaman. Kaya po, ang mga Adventist ay talagang marahipit sa pagtuturo na dapat ipangilin itong Sabat, sapagkat sa pamamagitan nito, tayo'y nagiging katiwala ng daigdig na ito. Nagiging katiwala tayo ng Panginoon na maiingatan ng lupa. Maraming salamat sa iyong pagdinig sa Natural Wellness ni Pastor Vito. When the night is long, He is the dawn. Light that never fails, no other hope is gone. He is the balm for everyone, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall, and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through all my days, He is my King, source of endless love, and all the praises I sing. And then at last I kneel before Him, safe at home in heaven's halls. Then as before and evermore, He will be my all.